Church means getting together. Kailangan nga naagid ka. Nagpasabot na nga adunay pagpaki-uban. Going together with other believers to worship Jesus Christ, to hear the scripture para maminaw sa pulong sa Ginoo. Amen? Amen. And to encourage one another in faith. Amen. That's the purpose of attending to church. To worship Jesus, to listen to the scripture, to listen to His word, and para ma-encourage ka o ma-encourage ang matag usa sa iyang pagtuo nga naa sa iya. Amen? Ingan anak yun. Kita naman nato karon nga naa sa mga butang na medyo kailangan na yun i-set aside. Kailangan i-pray nato na ganahan ka mo atong simbahan kay isa ni sa madasid ka. Ganahan ka makikuban kay isa ni sa mga kauban na nagsimba sa Ginoo nga naay tinud-anay na pagsimba diha sa iya. Can I get some amen? So there is something better. Naagi mas maayo mabuhaton nato aside sa nagaadto lang sa simbahan. To worship God together, to listen to the scripture, and to encourage, to encourage one another. Sabihin mo sa katabi mo, together. Amen. So, naay mga uban nga they are not doing it together. No? Ang uban, dino na lang tagwali, podcast, YouTube. No? But Christian life is more than just that. More than like that. It is community, mga kaigsuunan. Community. Isa, sabihin mo, community. Ano ba yung meaning ng community? Ang community, it is a group of people. Grupo ni siya sa mga tao in the same place, sa usa ka lugar na diha gyud mismo na a particular na characteristic in common. That's the meaning of community. Group of people na sa usa ka dapit, sa usa ka place naa sila diha ug naa sila particular characteristic or common sa matag usa. Nasabtan ninyo? Yes, lahi-lahi man ta, but we find common here. Na ay common sa ato o particular ta sa matag usa. Amen? Ang kasagaran na makita nato sa sulod sa church kanay mga believers yun nga grabe ka forgiven. At grabe maka-forgive. Amen? That's common. Nadili na unta common. Common dyan na sa church. Amen? Na isa ka particular characteristic na naa-common sa church, they are full of love, acceptance, accommodation, unsa pa, hospitable sila. Amen? Dili sila mga perfect. Amen? But they are work in progress. Ayan. Butang na sa muna-muna. Kasi a lot of churches now, and a lot of people right now, dili na tamo simba kay mao ra man gihapon. Nagkakamali ka kapatid. Lahat na nagsisimba nangangailangan ng Panginoon. Amen. And that's the reason ganun nag-a-attend ka, because we are longing to be changed in the Lord. Amen ba? Amen ba? So it is a group of people. So nakita ba ni mo na? Sige daw. Nakita ba ni mo na sa mong ministry? Nakita ba ni mo na sa mong cell group? Nakita ba ni mo na din sa sulod na naay common sa ato natay same characteristic. Hindi na yun si pastor yung grabe maka-pray. Kasi dito sa atin mayroon din mga prayer warriors. Amen. That's common. Amen? Hindi yan tinatanong. Hindi lang si pastor yung giver, hindi lang si leader yung giver, pati yung mga disciple giver din. Amen. Amen? Out of 10, ba kayo nakita na isa ka common diha sa imo sa iyaha? Amen? Hindi common sa cell group natin na palagi nalilate. Common, may common dyan, na naagi ka uban nimo nga kanunay sayo. Tama ba no? Na ay common sa ato, na ay same character na naadinib. So it's called what? Community. So church is not just a place, but church, it is a community na ay common na rin. Na usa nga nag-usa sa ato na rin. Na ay parehas sa ato at na rin. Amen? So let's just tanggalon na ito ng barrier o kanang wall na ako rani. Ako rani. Ako lang ang kabaluan. No, we share it to others. Because dili gina-develop ni Lord na naako din mga tao na isa sa iyang gibutangan ana.
And we do it together, and matapad together. We can accomplish together. We can do better together. We are better together. In Life Church, we do life together. Kaya mo mention ka, anak, ganito naghibig ka ba? Pero pag mo mention ka, anak, you really say it and you mean it from your heart that I'm doing life together. Even if I didn't receive something from them, but I give life to them. I do life together. Amen? Hindi po ito individuality, but it is community. Come on, mayugin mo tapat. Community. Alam mo, may common word din yan sa word na community. Merong unity. Ayan. Kaya sinabi ko sa iyo, tama din na nakakadari. Ikaw ang nakakadari. This is the reality and biblical call to gather with other believers. Gather with other believers. Amen? Mag-gather ba dahil kung ikaw ra isa? Amen? It is gathering with believers. So put this in your mind. Wato kag church, it is a gathering of believers. Amen? Not perfect, but on progress. Kasi si Lord naman din makausap sa ato. There are many options of going to church. Dagan kitang mga option, mo galing nag-release tag second service. No? Coming na po yung second service natin. No? Starting October, after Life Generation, magsugod na ang atong alas 2 sa hapon na simba. Ayan. Kung dili ka kasayo, the church will provide another service for you. Kung dili ka kasayo ha, kung malate na ka, yan na-miss mo ang sermon, napay sabat, napay hapon. Ya, pag dili pa dyan ka katunga og hapon, pag-provide kami gabi sa imo. Kaya kung dili pa dyan ka og gabi, matingala ka na Lunes sa simba. Because we will provide it for you. Because it is a community. And kailangan na naa ka diri. Kailangan na naa ka sa church. Amen? Amen? You can look for other church what is right for you. Pwede ka mangitag simbahan kung asa imong gusto. Even sa mga first-timers, sa mga bisita, o sa mga products sa change campaign, natin mga preferences sometimes. Gusto na to what is right for you lang. But I don't know if it is right for the Lord for you. Maraming mga tao ngayon naghahanap ng comfort lang sa church. But every time we see that there's really a challenge na kaayo nga magnantay madunggan ng mga anak, dili ta able to act on it. Wala i church na puro comfort. I tell you. Kay walay instruction si Lord sa Bible na puro comfort. Pag mutanaw ka sa Bible, sakit kay dulit. Kailangan buhaton. Kailangan dili pakyason. Mapakyas na to ang tao. Pero pag si Lord, dili na to siya pwede pakyason. Kay si Lord, dili siya atikon. All of His promises are yes and amen. So I'm telling you today, go to a certain church. Dili kay type na naay denomination. Dili kay naay type of, dili mayabag ang worship team. But go to a church where you can grow. Hindi ka nag-grow sa lukuan. Hindi ka nag-grow sa seashore. Dili ka mag-grow sa imong lingkuranan. Saan ka nag-grow? In your walking in the Lord. Yung naglalakad ka, yung nagpapatuloy ka sa pag-obey sa ilaha. Amen? So, makonsider ba ni mo na siguro na yung mga reasons na makaingon ta, Kuya, gamay na lang ni. Mao na lang ni. Pero I tell you, because kana na mga tao ang dipili sa Ginoo, kaya sila lang ang may kasing-kasing na able to grow. Amen. Amen? So we want to encourage you here before before I deliver some scripture today. We will grow together. Go to the church, dili kay nires lang. Nayuban diri layo kayo kag balay. Tama? Okay uban diri taga Davao pa ka. Nya mo ulit yung kag Sabado. Imagine layo kay imong gikuan. Muna imagine tong una layo kay sila mo simba, mo na pag maabot sila simba, wa gyud tay pakyason diri mo simba gyud ta, mo kiay gyud ta, mo kanta gyud ta, mo shout gyud ta. Kasang layo Nay uban diri asa pa nimong layo gikinakanan. Layo pa kay kagiadtuan, layo pa kay kagbalay. Pag abot nimo diri budlay gyapon. Mura lang gyapon. Mura lang gyapon, mura na tulog. Hello, bato-bato sa langit. Ang tamaan worship. Later on, may application tayo. Tanaw na to kung saan ka mag-worship sa Ginoo. Mura naman gyapon kag natulog. Ang uban kay dili na mag-nap. Tama ba no? Mura
sa kadaghan nga imong gi-travel, ginamalansya pa ka. Nag-invest pa ka. Pag abot ni mo diri, dili pa ta maminaw. So ato nang ihatag tanan. Amen. Amen. Mo nang mugawas jud ko diri. Mugawas jud ka diri nga di ka mosugot kawa dili mo nakuha imong portion. Dili ko mohawa Lord, maabot ko diri nga naayod ko dapat ma-learn. Naayod ko dapat ma-apply. Kasi pag wala kang expectation na ganyan, pabilin dito sa imong balay. Amen. Amen? Hindi natin pwedeng gawin yung church na parang bahay. Sa bahay kasi nagtatamad-tamadan. Sa bahay, nagtulog-tulog-tulugan. Amen? Amen. We can be who we are. Hindi sa kasabalay. But sa church, kailangan natay in common. Kasi community. Amen? Church is not your nearest church. But I hope and I pray na kaya ka nandito kasi dearest mo to eh. You know? Dearest na ako ang life church. Bis kang layo tayo. Bis kang trauma na ko dari. Bis kang dagan ako giagyan dari. Pero gibait ko dari. Amen. Dari ko gitukod sa Ginoo. Nakita na ko nga ang Dios ang nagpaligpon ka na ko. Dili ang tao. Kaya I will remain. I will be steadfast and immovable. Amen? And I will grow in the Lord. Amen? Kasi babalik yan. Once the Lord poured something in your life, gagawin ka niya ng blessing and it will return also sa uban. Mahatag na sa uban. Amen ba? So I am simply challenging you this morning, know that you gather with one another regularly to worship the Lord, to hear the scripture, to worship the Lord, and to what? To encourage one another. Come on, let's clap our hands to the Lord. Sige daw, kita ko na ito ang kadasigon diya sa Ginoo. Usog pa daw, come on! Every Christian should gather together, hear the scripture, worship Jesus, and do it with one another. Sige, next na slide. Dagantag mga verses ipakitaan. Sulat lang yun na sa inyong Bible. Makita ni mo diha. Sige na, na. Makita ni mo diha sa itong scripture na mga Kristohanon, nagatigong sila. Maminaw sa pulong, musimba kang Jesus, tapos magkauban sa ilahang mga believers in the Lord. They did it daily. Ma-challenge ta because once in a week, ingani ko dapat ang ako ang passion diha sa Ginoo. Amen? Amen. Amen. Apostle Paul one time na-mention na this scripture sa Bible in Acts 27, no, na sa Macedonia and Greece and sa Jerusalem, hangtod ana nag-travel sila Jerusalem and then from there to travel to Rome, sa Roma. Sa Acts chapter 20 verse 7, makita nato dali itong basahon. On the first day of the week, we came together to break bread. Si Apostle Paul, he spoke to the people, sa mga tao, because he intended to leave the next day. Mo-travel na po siya on the next day sa Rome. No? Unsa nakita na to kay Apostle Paul na habit niya, na lifestyle niya, unsa ingon sa Acts 27, i-flash yung screen, unsa dito giingon din niya na 20 verse 7. Acts 20 verse 7. He kept on talking. He kept on talking until midnight. See that? Kasi mga marites na Amen. Kasi nakatry rin ako, akong purpose naman punta sa inyo ba? Kaya magkuha nung naabot naman taan lugay na kakakauli. Kaya igor akong taka maningil. Pero daga naman kayo mong istoryahan. Nantod na, nagbudto na, naghapon na, nagchika pa mo, nagmarites pa mo. Kasi nakatry na. Uy, nalangan na taba. Anyways, naningil ang daig ko. Wala. Anak, inahilang tabok na storya. Katay na mo, anak. Amen. Ganoon din si Apostle Paul. Sa tinuod lang. Apostle Paul really wants to talk. Wants to share something. But it's not about himself. Dili about siyang kalingon. But about sa gospel. About kay Lord. About kay Jesus. Ganahan ko ba mo ingon ani? Ganahan ko ba mo storya about kay Jesus? Sa love ni Lord? No, he intended to live on the next day. Mo-travel na siya, mulakaw na siya. Pero gusto pa niya makigstorya sa iyang mga kauban. Hangtod sa gabi, hangtod sa in the middle of the night. Amen. Sa mga young people, kanang in the middle of the night, di mo makachat. Kay storya ni mo,
Balik-balik na topic. Kamusta na ka diha? Okay na ka diha? O, isa nang ginbuhat mo sa favorite color name mo. Okay, hindi. Maura topic. You know what? The dealing of Apostle Paul, kaya pinapaulit-ulit niya, pinaproclaim ang gospel because it's always new for him. Amen? Amen? Kasi may new life in him, in the Lord. Kaya sinabi ni Apostle Paul, he was intended to live on the next day, sabi sa scripture, and he kept on talking until the midnight. And we know the story, kabalutani, na-mention na po nato ni last year. Amen? Amen? And the first week, nakistorya siya, and breaking bread together. Doon ako nakita ba, ang mga small groups dahil, ang mga Bible study, dahil, ingon ani, murag kings, murag Esther, na ay pagkaon. Amen. Amen? Sa warriors, maruya, tinapay, hotcake, sa kings, sa Esther, na lechon, na spaghetti, astang lamia. Lami ang conversation po, punta, kaya ano lami, kay pagkaon. Ganahan kayo ko dito mo attend sa ilaha ba? Kaya di ka magutom. Ganahan ko nila. Ako na. Ay, sige, ako na lang yun. Ako na. Hello? Are we all blessed with that? Blessed kita, anak. Kaya nga naman, muna po naman. Kunti nga lagi ko, amin ako mga professional sila. Grabe atong mga nanay o tatay. No, mga full-time sila mga trabaho. Ang mga trabaho po, basically, ang mga, praise God. Amen? Madasi ka mga yung professional. Kaya nga no, naapit trabaho, ang bangka, ilang maruya. Amen? Amen. I'm just kidding po. But it's really true. Nakabibili kayo yung wala, how much more yung meron? Hello? Amen. Ito yung sinabi, tanawa ko sa scripture, tanan na minister, tanan nga, kanang nagtrabaho sa church, tanan nga ilahang ginatiwan, even sa life ni Jesus, wala yun siya gi-allow nga disciple nga walay mga magutom. Tanan iyang gipakaon. The same with Apostle Paul, together sige silang kaon, breaking bread together. Ay kalamig nga fellowship. Amen? Amen. Build lang physically, habat spiritually. Amen. Hindi po tayo dapat. Hindi lang tayo physical, dusok na. Nahan ko din na panhin ang kumapil ko dali. Spiritually, ano nangyayari? Because spiritually, alam ni Apostle Paul, ano yung dapat sasabihin? He keep on talking day and night. Verse 8, there were many lamps in the upstairs room where we were meeting. Sa taas sila nag-meeting sila sa taas. Nag-fellowship siya, kauban ng iyang mga kauban, mga brother niya. In verse 9, samtang naminaw siya, nagwali, nagstorya si Apostle Paul sa ilaha. Imagine this, in verse 9, nag-usa ka tao na young man named, kabalo man, kinsa ni siya? Kinsa ni si Eutychus, who was sinking into a deep sleep. Normal po sa self tingan ani murag Eutychus pag Bible study katulog na. Praise God. Or pag Domingo ra, murag karon ba? Hello? Naglingkod si Eutychus dito, naminaw sa kay Apostle Paul. Ando midnight man, nabi mga disciple nga di kasugakod og midnight. Ay, ako sugakod jud ko. Kabalo na ako mga disciple, tirahon ko nimo, sige, istorya ta. Pag mustorya ka sa ako, grabe ko mustorya sa imo ha. Alauna, alas 2, napay uban rin, alas 7 pa lang, wake up na. O sige, tulog na nga. Hello? Kasi mga person rin nga loves to talk. Amen. Tama? Hello? Ako ra? Amen. Nagrahan kita magsistorya ba, no? Yes. Amen? Amen. Imagine with this kind of dealing, siya pusong-pusong sa istorya. Yes, you also bring the gospel, pero, you know, nga nung nagniali man ang istorya, nga naabot mag-in the middle, they enjoy it. Amen? They-enjoy nila ilang fellowship. Sa Eutychus, na isa ka person, muna ikaw po, di ba? Makatulog man, pag magwali na, mag-share na. Na-sink into deep siya. Nakatulog siya. I-imagine, third floor ang upstairs. Third floor. Isa mga engineering na rin. Kung sa maling third floor sa mo, tulog at ikang, dili. Basta taas sa third floor. Dito siya, naasa sa window side, nagminaw siya kay Apostle Paul, nakatulog man. Kung siya naitagot sa iyaha. Nahulog. Ayaw sugot nga mahulog ka ron, kaya nakatulog ka. Hello? Amen. Pagkahulog niya, kung siya naitagot, di pa mamatay. Di pa mangkian. Lagubo.
Third floor. Imagine third floor, ha? Eh, shh. Lugubog yun. Amen? Pagkalagubog, tingnan si Apostle Paul. He went down. Tingnan siya, uy, tagak. Baba sila. He went down. Then after that, he said, the young man put his arms around him. No? Ay wala pa nakita ko niya. Paul took on and he was sound asleep. Natagak siya. And the third story, and then he picked up, pagtanaw nila, patay. Pick up dead. Yun ang dapat, pick up dead. Patay. Hello? Lain po kayo nga nilupad. Patay. He picked up dead. But yun ang dapat, it's a prank. Inalagi. Atulog yung karon. It's a prank. Nga man, pagbaba na Apostle Paul, pick up dead. Pagtanaw nila, ala si Apostle Paul, don't be alarmed. Ay mo katingala. Tanaw siya sa taas siguro, kanay mga tao dito sa taas no third floor. Ay mo kabala ka. Hindi siya patay. He is alive. Praise God na alive. Amen. Praise God na kamata. Praise God buhi. Hello? Muna kung ganahan na pagkatagak, kaysa natagak ka, na namatay ka. Tama? Lami kinakapagkatagak, no? He is alive. Then he went upstairs again. Balik na po sila dito. Imagine and picture this. No? And after that, di balik na po sila. He broke their bread. They ate together. After that, talking until daylight. Kung sa ito kanina, midnight. Karon, daylight na. And then after he left. Apostle Paul left. Pag verse 12, at ito yung nangyari. The people took the young man home alive and were greatly comforted. Come on! Hindi naman dapat greatly comforted. Mauli akong ganahan na natagak sa Bible ba? Natagak? Na-comfort? Ay, kalamitan na nga pag-atagak. Dili kay natagak. Namatay? Wala na. Ay, kung kani physical, natagak ka, ang guro to, no? Ay, no, sa kabi, hindi na ako gusto masakay. Isakat of third floor, kita ba man ng musulpon? Yung pagman dito, kaon na po siya. Imagine na, nakiang ba siguro sa mga giingon na rin. Kaon na po siya balik, minaw na po siya. And he was greatly comforted. Kasi ano yung topic? Ano yung pinag-uusapan? Bakit pa babalik sa taas na natagak naman? There's something that is going inside of that fellowship. Amen? Kaya kung pagkaon lang, Islamic pa siguro pagkaon lang, tagak pa pa rin. Yan kung kaon na eh. Amen? Aba mo diya? But there is something new. There is something that is once na edifying, na encourage sa sulod sa fellowship. Ingon ani sa punta ang ato ang mga service. Amen. As much as we talk together, fun together, dami makistorya ka uban imong leader. Amen? Pero ayaw po punta nga pag matagap ka, you will be greatly comforted. Amen. Literal kayo akong pag-explain, no? Ang mga theologian na. Pero kung pasabot din ni ayaw ko na kung matagap ka, i-direct na ko na sa inyo karon. You will be greatly comforted. Because ang reason ganun na ka sa cell group, ang reason ganun na ka sa church, is not for you to be inspired lang. Even in the most of the time na ma-challenge ka, physically drained ka, you will be comforted. Why? Because we are always talking and sharing about Jesus. Amen. Amen? Amen ba? Lingaw, no? Lingaw yan story, no? Ngayon, di ko may grabe sa apostol. Kung napo din sila yung ani, inaani mapot sa mga life cell group, nabuisig katulog, no? Pero pag mata, kung sila ibawaan, kung sila title sa word, start. Kung sila ibawaan mo, basta start, bisayon man mo na, sugod. I-combine na yun. Magsugod ta sa itong pagpalagad sa Ginoo. Kanang sugdan dyan nato, hindi na maayon. I start man. Pero kita ka paminaw kita actually. Kasi nakarelate na. Hello? Amen. Di ba sa cell group natin, so much fun together. Actually, kahit po may mga mangyayari hindi masaya, fun pa rin. Amen? Hello? Pastor, di naman kaayo sa ako. Di naman kayo ko yung anak na mag-inspire sa cell group. Dugay naman kaayo ko. Maybe you should create another one. Amen? Na siguro ba din na budlay na kababay. Balik naman yung users to yung leader. Ano naman yung perminti. Ano naman yung baguhan yun.
More magyapon, ay, sino magagawa na, gusto na something more pa. Maybe it's because you are created to create another one na. Amen? Maybe God is calling you and pushing you na, hey, ikaw na po. Amen? Ikaw itong una ang gusto madasi karon siguro God is talking to you, ikaw na po ang magdasi. Amen. Maybe some of you will think na, ako naman sige kabusog. Maybe ikaw na po ang magpakaon. Amen. Fun together. Amen? Amen. Amen? So sabihin sa tabi, together. Together with others. That's the meaning of community. So may community ba before? Meron po. And all of them are doing it together. Sabihin sa katabi mo, together again. And all when I pray that it will challenge us today. Together again. Amen. Hanapin mo yung mga katabi mo, yung kasama mo sa cell group. Kahit isa na lang yan, dalawa na lang yan. But if you really say that this person is really for you, and if ikaw po makadecide ka nga, you are really for me, then do it later. Talk to him, talk to her. Let's do it again. Amen. Let's do it again. Maybe today, I want you to know that you are in just right on that corner. Pinadevelop ka ni Lord. Pinagkatapat pinadevelop ka siya. So yung farewell ni Apostle Paul sa mga Ephesians sa elder, lamig ka ay. Tingnan naman, kanunay man siya naka-share about God. Muna'y lindot na pagkawa. Muna'y lindot na paghawa. Muna'y lindot na paglakaw na kay gibilin sa mga tao na nanghinang sa iyo. Amen. Amen? Kunya, magnakaw na ta. Kanya-kanya na ta. Ang pangutana, are you greatly comforted? Hello? Na-develop ba ta karoon na ba? Amen. Palapakan ko si Lord. It is good to meet for smaller groups as a Christian community. No? Regularly. Dibuhat na sa Acts 2:46. Same yapon. Every day, they continue to meet together in the temple courts. Sinabi ng iba, meeting na po. Sige rang meeting. Tinuod mang po. Sige raman tag-meeting. Pero para sa ako, ang tinuod na nag-meeting, katong greatly comforted. Na ina-change. They want to seek. Di sila gusto mawa ka. Muna ginapangita ka. Yung dapat ipangita ka. Amen? Kaya asa man yun. Ano importante man yun kayo sa inyo? Kasi church tayo. Kasi kasama ka. Kasi may Lord ka. May Lord ako. Na isa ka. Parehas ka. Kaya kung dili, guro lang sa imo man. Parehas ta. Amen ba? Kada adlaw igsuon madasig ta ana, kada adlaw nagpadayon sila sa pagtigom dito sa templo, gipikas-pikas nila ang pan silang mga balay ug nangaon uban sa kalipay ug sinsiro nga kasing-kasing. Umuangkap og kagpan, umuangkap og pagkaon sa Bible study, sinsiro pud unta. Nanay kasing-kasing, dili kay. O na niya. Ugma bantay ka. Last na niya, kamo na pud ugma ha. Sincere mo ba kasing-kasing? Naman niya? Amen. Sincere heart. Sincere. Lali ang good nga sincerity usaya to. Anigid ko ha? Umabot ko dihe. Suko na dahil ta. Kaya anigid ko. Hindi pa na mo nga sincerity. Ang sincerity sa Bible ka na nga ay purity. Kanang kasing-kasing na tinguha ba kay Lord? Amen. Sincere ta. Kanang ganing mga prayer na to sometimes. Na mag-pray ka sa servo. Na Lord, ipaubos na mo itong mga kaugalingon. Tataas na mo ang Ginoo. Ibaba, unsa ta, si Lord ang sincere kayo na. Amen. Amen ba? Hello, na-bless ba mo? Amen. So search the scripture, talk to God in prayer, and the result ana is continue in meeting together. Alam mo na yung pattern. It's good to have leaders sa church na nag-oversee sa ato na nagdatanaw, nag-work sa ato sa sulod sa simbahan. Kabalo ba mo ang atong mga leaders sa church, ang atong mga workers sa church, even sa history, it is biblical. May biblical pattern. Not all of us are called to be a leader. Hello? That's why we will support our leaders. Amen? Suportahi ang leaders sa church. Kadili ka ng leaders na sa church. Amen? Paano kaya pag walang leader sa church? Paano kaya pag walang nagsistand sa atubangan? Amin nyo, gamin kayo na magunit din dili. That's why we keep on interceding, praying for our pastors and leaders at church. Amen. Amen? Sino yung mamumuno kung walang leader sa church?
Meron talagang members sa church. Amen ba? Pero sino yung leader sa church? Mahirap maging leader. Pero mas mahirap yung walang leader. Kaya pa na-pray. Na makita nato na, as the next anak na scripture ka na, makita unta nato na we should submit and serve. Kung kinsa man ang gibutang sa Ginoo, to call to lead. Amen? Na makita nato atong kaugalingon karon nga ginabistihan ta sa Ginoo, ginapaasikaso ta sa Ginoo, ani na mga tao nga gigamit pod sa Ginoo. O gitawag ta ni Lord na magpaubos ana. We need to submit to them. Amen. Amen ba? Because in Acts 20 in Acts and even in verse 23, makita nato si Paul, Apostle Paul and Barnabas, they appointed leaders. They appointed elders. Acts 14:23. And each sa ilahan na ay mga responsibilities sa church. Amen? And you know what? As they appointed church pala sa church, it accompanied by prayer and fasting. Amen? Ano yung sinabi sa verse 23? Committed them to the Lord in whom they had put their trust. Sabihin mo sa katabi mo, put your trust. Ito pala yung gagawin ng mga leaders of prayer. Yung mga leaders talaga is prayerful. Nagpa-fast pa nga sila. Intensified kaayo ang ilahang devotion diya sa Ginoo. Amen? And it says, let's put our trust to the Lord. That's why we are entrusting our life to them. Why? Because we put our trust to the Lord first. Munang makatugyan kasi mong kinabuhi sa mga tao na di mo kaila, pero usa sa pagtuog kauban nimo diya sa Ginoo nga naman, kinisalig ka una sa Ginoo nga nung musalig ka sa mga tao na gihatag sa Ginoo sa iyo. Amen. I know somebody here today, your trust is being put into doubt. Na daw nakatungod kay nawala ka nakapagsalig. Pero dili sila makapadayon mo ang Ginoo sa iyo. Amen. Amen? Busag sa bunsaw na ito usahay, but we need to accept the fact na kung kani ang ibutang sa Ginoo, all we have to do is to serve, is to pray for them, and also to encourage them. Amen. Are you there? Can we give the Lord a clap of praise sa atong mga leaders sa church? Amen? Marami na tayo pinagdadaanan sa church. Daga na kay leaders na nawala. Mga leaders na nagpabilin na. Tulog na lang, upat na lang, pero anak ko sa gabi, padayon na. Padayon na. Because we know asa ka nag-serve. Amen. Amen? Amen ba? Amen. Hindi mo tapat padayon ta. So, igagalang natin sila. Please respect your leader because if hindi mo sila irespeto, wala natin irespeto si Lord. Amen. Amen? Sabi pa nga sa 1 Timothy 5:17, let's do it fast before I end. The elders who direct the affairs of the church are worthy of double honor, especially those who work in preaching and teaching. Hello? Especially for those people who work in preaching and teaching. Kasi gawali, gatudlo sa inyo sabi dito, they are worthy of double honor. So, irespeto sila. Amen? Dapat silang galangin. Amen? Kinagtrabaho sila sa atuan. Dapat nato sila ginaupinan, ginasyaran, dili kay taguan. Oferan, dili kay hirman. Tutulungan, hindi pagtutulungan. Trabaho mo, tulungan sila, hindi bibilangan. Nasabtan, ikaw ay magalang, hindi hadlang sa ministry. Hello? As what I've said sa inyo nga, nagkan kay conflict and challenges sa ato agad niya. But there's one time in my life, God brought me to this place called Happy Church. Balik-balik ko yung station nung hindi na ko na maligtan. Happy Church. You know what? Happy good kayo sila ng church. There's one time, nag-ulan, pagbaba ng masasakyanan, hidagan ang ilahang mga elders sa church, ipayungan na yun. Pastor, kamusta ka? Okay na ka? Di Pastor, di ang kianan, Pastor. Pumananak ng lingkod, media mo ni ang kwarto, Pastor. Dili mo tayo pagkaon, di dasot-dasot ng mga pagkaon. Medyo kuan na nga kan, dili na inapod, isda nga pod. Hayahay ka ayo kung inuha naon nimo. There's one time sa conference ng lingkod ni nag-brand out lagay kay buto ang kuan sa poste.
Kung sa'y gibuhat, ginanguha sila mga karton, gipanglaksi, ilang mga karton, gikan silang church, gipaypay sa mga pastors, maulaw ka kanya mo paypay, hindi mo na, ayaw na. So, okay lang, pastor. Sige lang, pastor ba? Ayaw pugni ba? Pag ilan gani ka, ayaw pugni ba? Kaya ang Ginoon eh. Ay, pugnan pa dahil mo. O sa'y ginagamit niya sa mga young people karon. O sa'y may nga ka, ayaw pugni eh. Pag once the Lord will speak sa mo ka, hindi na akong labot, anak. Hindi si Lord sa ako ang mag-ingon, ani ko, sige. Si Lord na yun na. Amen? Ay, okay, pay sa imo. Ano ka ba? Lawa, uy. Hangtod praise and worship ni walay kurente. Hangtod na man ang word na kung si Jimel to, ang gatol-gatol to, tidok-tindok to, kay dili na makomportable, kay igang na kayo. Pero you know what? Kung sinaitabo sila, sige lang, pastor. Pagkabalo na mo, paghuman sa service, nangutana ni silang pastor, kinsa na ito nagkuhan sa kayaan, ang service mo, magpasalamat mo sa ilang. Kabalo ba mo, mga doktor, mga teacher, mga professional na ulaw kung dako, kay kinsa naman ko. Magipaypayan, mag-servisyo ka. Maulaw ka. Maulaw ka. Mga pastor, mga leader, mga doktor, mga principal, mga supervisor, mga manager, mga soup sa virtual, sa call center, mga agent. Kuya, kayo ng mga isa mo, pero nakita ng mga, sige lang, pastor, we are glad to serve you. Ni anak ko sa Light Church. Dili may mga doktor, dili may mga profesional, mga driver kami, mga nag-share ng nila sa tubangan, mas kabalumi nga mo serve. Amen. Mas kabalumi mo serve. Mas kabalumi nga mo tabang. Amen? Amen. Amen ba? Kaya kung nakaya nila, mas nasa siya ng posisyon, kita, narata rin, unang mas kabaluta, unsa akong mahata, ang kinasin-kasin ko. Amen ko tapag with sincerity. With all of your heart. Respect one another. Let's close this morning na ibalik natin na. I know we are just few here, but I believe ito yung pinaspeak ni Lord sa ato. They are worthy of double honor. Actually, there's really blessing if you honor your leader, if you honor your pastor, na yung blessing. Amen. If not, there's consequence. Hello. Hebrews 13:17, obey your leaders, submit to them. They are keeping watch over you. Ano sa asula, ito pangitaon. Sinabi ng Hebrews 13:17. They keep watching over you. Yung matapad, keep watching. Amen. They keep watching over your souls as those who will have to give an account. Amen. Sabi dito, let them do this with joy and not with groaning. Sa tinuod lang, no, usay nakaingon ko, ani, as a disciple pala, i-allow nato, if we are under with this submission, i-allow dahil nato na i-let sila na ginabuhat na ila because of joy, hindi groaning. So in short, as a disciple, as a leader, as a disciple in our leader, in our pastor, ginagawa natin yung part natin na part sa joy nila. Part sa joy nila nga i-counsel ka. Part sa joy nila nga i-care ka. Part sa joy nila nga i-love ka. Sacrificially, intentionally, and allow them. Because that's joy. Yung mga leader, yung mga pastor natin, even ikaw, ginagawa nila lahat kasi kahit pasakit na kasi joy na nila in serving them. In loving them. Si Lord ang nagutang anak silang makasing-kasing nung magpadayon gyapon sila kay naay kalipay diha. Pero hindi natin to i-allow kasi groaning na sa kanila. Hello? Dili unta maabot sa point nga itong mga leaders sa church nag-groan na, ginakapoy na, na-hassle na pressure na stress na, dili na mahitabo. Amen? Why? Na ay mga leaders, na ay mga disciples na nagasakit. And we are doing it with all joy. Amen ba? You know what? Naantay accountability. Your leader has an account to you. Pero ikaw na po kay account sa Ginoo. Amen? Sabi pa nga nila, paninuod sa pagiging membro. Paninuod sa pagiging disciple. Kaya ang leader maninuod po sa pagiging leader. Kung maninuod ka sa imong relasyon sa Ginoo. Are we blessed today?
Manong ihatag na ko na challenge ko sa ako. Because we see nowadays, God is testing us. God is measuring our faith as a tataman. And God is pleased knowing kung kinsa yun ang ninuod niya sa iya. That's why we need to take stand tonight. Amen? It's good to have a leader na nag-oversee sa ato as a church. And we should submit to them. We should serve. And we should lead together with them. Are we all here? Amen. Palakpakan natin si Lord. So, flash it on screen. This is my conclusion. The biblical pattern of attending the church are this. Every Christian should gather together para maminaw sa pulong sa Ginoo to worship Him. The second one, attending to meet smaller groups. So, I challenge you sa mga first time karon, sa mga products sa Change Sunday, we welcome you to our cell groups. You are part of this ministry. Apil ka diri. You belong here kung magpadayon ta. Sa mga nana sa cell group, I hope and I pray that there's really a great level of intimacy and discovery na makita nato nga nandugay ta sa cell group para na imaligpon. Nga pag maligpon na ta, para kita na po'y muligpon sa uban na huyang pa. Are you there? The third one is this. The pattern of attending the church is because na yung mga leaders na nag-oversee sa ato. Amen? Nga nakakita sa need sa local church. That's why we need to respond to them. Amen ba? We need to go with them. We need to serve with them. Amen? We need to pray together with them. Malipay man ta kung kauban nato mo sa worship team, sa worship service nato. Pero lahi na gyud ang kalipay. Kung kinsa ta sa cell group ing anak ko ta pag kita magtinampuanay. Amen. Mo na kanunay nga among tibunga. We are just honestly ko. No, we are just few leaders here. Kanunay mi nagaampog sa 5 na lang ni unom na lang ni isa na lang katatay ang naa diri taga Wednesday. Ga-pray gyud mi sa inyo ha. Ga-pray gyud mi nga there will be one day, Lord, that you will unite us together. Na ay mga tatay na musimba kauban ng mga mag-ampo. Sa Pilipinas. Isa po lang isang pag-ampo. Kaya kung imo ning pag-ampo, i-grant ni Lord or i-grant lang ni Lord. Pero kung hindi ka mag-desire ani, it's because you are too focused sa iyong selfie. But Christian community is all about doing it with others. Sabihin mo sa katabi mo, others. Attending to church, lastly, is believers who gather together regularly for worship, even into their home. Ginadala nato kung unsa akong na-learn kanina. Gets ba nato tanan atong word karon? Church means getting together with other believers and encourage one another. That's the real important na atong sabdan karon. Nganong kailangan ka o nganong magpadayon ka sa imuhang pagpamalagat sa Ginoo. Amen? Let's all stand right now. Let's do it fast, quick. Respond right now to God's call in your life. I'm challenging apart because as family, kailan natin sa matag usa. Kabalo na ta sa matag usa. Last night, one pastor encouraged me. If God gives you a vision, sometimes, even if you say it, even if you express it, even kung istorya ni mo na sa iyong mga kauban, but there may be, or there will be people na hindi ko makasagot sa inyo. Sometimes, parang nag-throw ka lang ng stone. Ano siya? Murad ako naglabay og bato. Usahay paglabay ni mong bato na ito kakasi na bato. Naigaan, naibukan. Pag magsurya usahay, pag mulabay ka sa gaan, layo kay maabtan. Layo kay maabtan. Na kung isa ka butang, ano bukat, dili, layo mga maabtan. Pero nagpabiling. Pero galalong kay bukat mo. It blows my mind. Nga naman, ako nauna ko, anak po ang leadership. Anak po sa church. Sometimes,
Ang pag-throw sa ato mag-depend o mag-measure usay sa kalayon o dili lang sa kalayon usay sa kabug-aton. Because if challenging na sa ato ang atong Christian life, if challenging na sa ato ang atong Christianity in talking about others, usay magpalayok ta. Usay layok na kayo ta. Ay ubay nga mabilin. Pero gina-challenge na itong mata usa. Kasama sa kabug-aton nga nakita nimo nga unsa ka importante nga naa ka. Ang imong pagpabilin diha kay ginapabug-at ka sa Ginoo. Amen. O pinapalawan ka sa Ginoo. A lot of people will leave us, but we are so grateful because naadya ko yung mga tao na kawalan. It challenged me again with these thoughts, with this kind of thoughts. Family will make you related, but loyalty will keep you united. Amen. Related ka sa matagusa. Imong family related mo sa matagusa. But ang pangutana, united ka. Because sometimes, even sa itong mga kailaw sa itong family, people will leave you, people will misunderstood you, people has conflict sa imo ka. Because the problem is not about related ka mo. But the question is, are you united? Ang anong dili ka mahiusap-usakay sa church? Why? Because we are not loyal. Wala tayong loyalty. Wala tayong loyalty. Ang loyalty, dili lang na sa mga butang igsoon nga dili ka gipatubok sa Ginoo. Dili ka gibutang sa Ginoo, pero imong loyalty na sa Ginoo. Amen. Amen? Which means to say, kung gibutang ka sa Ginoo din niya, pinasay plano sa Ginoo. He wants you to grow. He wants you to thrive. He wants you to be fruitful. At alam ni Lord na dili na pwede mahitabo kung mapabilin ka sa imong comfort zone. Kung mapabilin ka kung asa ka. That's why hayaan lang nato, kausakay, ginalabay ka. Pinapasakitan ka, pero ikaw man ang nagalan. Iya sa pagpangalaga mo sa Ginoo. I hope and I pray that you will see the beauty of being less. That the Lord is really speaking in my heart. Mo ginakanulan. Sometimes less is more. Mas nindot namin. Gamay na mo, pero makaila ka. Loyal mo sa matagusa. Kanang hangtod na amoy panunumpa o commitment sa Ginoo. Mga kinaunsa man, ubanta, usul sa Ginoo. Ubanta, mamuadto diyan sa Ginoo. Amen. Christian life is doing about together with your family. I hope still sa mga leaders na nasa likod, hanggang na natin nila, una-unaan ninyo, na even ang pagtindog nila, kung ang pagpaminaw nila, it is a call for you. That you need to pray a kind of prayer, just like Joshua. That you will serve the Lord together with your family. Together with your family. You have family right now, you are related to that person. But we're gonna talk about loyalty. Loyalty that will give unity. Amen? Sino ba yung mga loyal dito sa Panginoon? Amen. Amen? Kasi kung loyal ka kay Lord, loyal ka sa leader nimo. Kung loyal ka kay Lord, loyal ka sa ministry nimo, with or without sin. With appreciation or not. With praise report or not. Loyal ka pa rin. Kasi alam mo si Lord yan. Kasi alam mo si Lord yung nagbibigay sa iyo ng ganyan kasi klase na kasi klase. Amen ba? Amen. Ara na kasimple siguro. As what I always said to my disciple, kung kinsa ka kay Lord, maura mo na ako ba? Kung maninuod ka sa Ginoo, maura mo na ang akong pag-ila sa iyo. Maninuod na yun ka karoon pala. Amen. Amen? Iwasan na po natin na palagi nagigilty. Iwasan na po natin na palagi nako-condemn sa church. Now is the time to set free ka sa Ginoo anak na pagbati. Kaya pangayon sa Ginoo sa iyo, loyal ba ka sa iya? Faithful ba ka sa iya? Intimate ba ka sa iya? Church sa Ginoo lang, kanira yun ang importante sa Ginoo o resulta na yun sa tao. Amen. Umuha na ginaspeak ni Lord sa ato ang sa church, importante na ang tinuod na ang matuto ka kang Kristo.
Kay the more ka nagapadayon sa iya nga, makapadayon ka sa mga tao na tanaw sa iya. Biskan sakit na, biskan kapoy na.